Magandang araw po, Miss Terry. Ako nga pala si Lemuel, 42 taong gulang na nakatira sa Laguna kasama ang aking mag-ina. Isa po akong ahente ng water filters. Pumanaw si nanay noong nakaraang buwan at kaya ako sumulat sa inyo ay para mailabas ko ang mga saloobin ko. Sa ganitong paraan ay alam ko na mas ikagagaan ang kalooban ko na tanggapin na wala na ang aking ina. Magaan ang kamay ng tatay ko, Miss Terry. Lagi siyang galit at hindi niya ako tinratong parang tao. Sabihin na natin na komportable ang buhay ko sa bahay, pero aanhin ko naman ang lahat ng iyon kung tuwing gabi ay lasing si tatay at ako ang pinagdidiskitahan. Pasalamat na lang ako at ni minsan ay hindi ko nakitang pinagbuhatan niya ng kamay si nanay. Dahil dito, nagkaroon ako ng lakas ng loob na umalis na lang sa amin para makaiwas sa gulo. 16 pa lang ako noon, pero dahil sa takot namin ni nanay na mapatay ako ni tatay ay umalis na lamang ako. Lumuwas ako ng Maynila at doon ako gumawa ng sarili kong buhay. Pero kahit na mag-isa lang ako, ay hindi naman ako nakaramdam ng pangungulila dahil lagi kaming nagsusulatan ng nanay ko. Napakabait kasi niya kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagkatuluyan sila ng hinayupak kong ama. Tatlong taon na ang nakalilipas nang tawagan ako ni nanay para sabihin na wala na raw ang tatay. Dahil dito ay nagpasya na akong umuwi sa amin. Matagal na kasi kaming hindi nagkikita. Mula nang umalis ako sa amin ay mabibilang mo sa kamay kung ilang beses lang nagawang tumakas ni nanay mula kay tatay para dalawin ako sa Maynila. Niyayaya ko siyang sumama na lang sa akin, pero dahil nga sa mahal niya din si tatay ay lagi niyang sinasabi sa akin na walang mag-aalaga sa ama ko, lalo na nang magkasakit na ito sa atay dala ng kakainom nito ng alak. Pagdating ko sa amin ay sinalubong ako ni nanay. Siya na lang pala ang mag-isang nakatira sa bahay namin. Gusto kong umiyak nang makita ko ang nanay ko, Miss Terry. Malaki ang itinanda niya mula nang huli kaming magkita. At ang dating mabilis niyang pagkilos para itakas ako sa latay ni tatay ay napalitan na ng uugod-ugod niyang paglakad. Niyakap ko siya at sobrang saya ko nang makita ko siyang ngumiti ulit. Lalo na nang ipakilala ko sa kanya ang kanyang apo na si Tristan at ang asawa kong si Leslie. Pinapasok kami ni nanay. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong pagmasdan ang dati ay maganda naming bahay. Ngayon, luma na ito at may bahagi pa ng kisame na lundo na dala ng tagas ng ulan sa bubong. Umupo ang anak ko sa antigong salaset at nakipaglaro sa lola niya. Napangiti ako dahil naaalala ko pa kung paano ako gulpihin ang tatay ko sa mismong salaset na ngayon ay pinaglalaroan na ng apo niya. Panahon na siguro para palitan ng magagandang alaala ang mga pangit na inabot namin ni nanay dito. Natuwa naman ako dahil habang buhay pa si nanay ay nagkaroon ako ng pagkakataong ma-experience na masaya kaming magkakasama. Nabalitaan ko na nalugi ang negosyo ni tatay kaya nung huli ay kapos na sila sa pera. Hindi ito pinaalam sa akin ni nanay dahil na rin siguro na nung mga panahong yun ay alam niya na problemado ako dahil nabuntis ko ang misis ko
at kinailangan kong pagsabayin ang pagtatrabaho sa umaga at pag-aaral sa gabi. Kumuha ako ng mga gagawa para ayusin ang bahay namin. Dahil nga sa mga taga doon din naman sa amin ang mga nakuha ko, ay binalita na rin nila sa akin kung ano ang nangyayari sa tatay ko. Sobra daw itong nalulong sa pag-inom. Halos gabi-gabi raw itong makipag-inuman sa mga barkada niya at ayaw na ayaw nitong naiiwang mag-isa sa bahay. Katunayan nga ay kung aalis raw si nanay ay tatambay na lang raw ito sa may tindahan at doon iinom. Napakahina pa rin ang tubig dito sa amin. Madalas ay walang tulo ang gripo kaya minabuti ko na pakabitan ng pump yung lumang balon sa likod ng bahay. Hindi na kasi ito ginagamit pero nang silipin ko ay may tubig pa rin naman. Mariin akong pinagsabihan ni nanay na huwag ko raw galawin ang balon na yun dahil may engkanto raw na nakatira doon. Kung gusto ko raw ay magpahukay na lang raw ako ng bago. Hindi ako pumayag dahil kulang na ang budget namin. Isa pa ay hindi rin naman ako naniniwala sa mga engkanto. Hindi rin ako papayag na mahirapan sa tubig ang mag-ina ko pati na ang nanay ko na matagal nang nagtsatsaga sa napakahinang tulo ng tubig. Kinausap ko yung matandang tubero namin na kung pwede ay linyahan niya ang lumang balon. Natawa siya nang sabihin ko na ayaw nga ni nanay na galawin ito at sinabi niya sa akin na pati raw si tatay ay naniniwalang may engkanto rito. Katunayan nga raw ay madalas itong ikwento kapag lasing siya. Hindi rin naman siya naniniwala kaya kahit galit na galit si nanay ay kinabit na namin ang pump, tangke at filter, pati mga bagong gripo sa kusina at shower sa banyo. Inisip ko kasi kahit man lang sana yung paghugas at pampaligo ay dito na lang namin sa Deepwell kunin, lalo na at ahente naman ako ng filter noong andun pa ako sa Maynila. Alam ko rin naman kung ano ang kailangang ikabit sa Deepwell. Pero mystery, dahil sa desisyon kong yun, nagkulong si nanay sa kwarto niya habang ginagawa namin iyon. Noong una ay maayos ang takbo ng linya ng tubig. Dahil nga sa nagpakabit rin ako ng tangke ay malakas ang tubig at hindi nawawalan. Kinabitan ko rin ng magagandang filter kaya pwede talagang ipampaligo. Pero ayaw gamitin ni nanay ang tubig na galing sa balon at sa halip ay nagtsatsaga itong mag-ipon ng tubig mula sa dati ng linya na nakakabit sa amin. Makalipas lang ang isang linggo ay nagsimula na ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa bahay na yun. Isang beses habang nagsha-shower ang misis ko ay tinawag ako nito. Paglapit ko sa pinto ay tinanong niya ako kung ano raw ba ang sinasabi ng nanay ko sa kanya dahil raw hindi niya marinig dahil sa lakas ng shower. Ang sabi ko, wala naman si nanay dahil natutulog ito sa kwarto. Bigla niyang binuksan ang pinto at dali-dali siyang lumabas. May narinig daw kasi siyang babae na kaboses ni nanay na nagsasalita sa labas ng banyo. Isang gabi naman ay biglang sumigaw ang anak ko na marumi raw ang tubig sa gripo sa kusina. Agad akong pumunta doon at nakita ko nga na putik-putik ang lumalabas dito at parang may mga buhok-buhok na mahahaba pang kasama. Nagtaka ako. Pinatay ko ang gripo at lumabas ako ng bahay, bitbit ang aking flashlight para inspeksyonin ang linya ng tubig.
Wala namang problema. Ang bulong ko sa sarili ko habang iniilawan ko ang pump at water filter. Imposible rin na galing ito sa tangke dahil bagong bili ito ng ikabit. Hindi ko maintindihan kung bakit marumi ang tubig, kaya sinilip ko ang loob ng balon. Pagdungaw ko ay may biglang tumawag ng pangalan ko. Lemuel! Malakas ang boses at napalingon ako sa likod. Nahandon si nanay at nagmamadali itong naglalakad papunta sa akin. Galit na galit ito at sinabing huwag raw akong pumunta sa balon lalo na kung gabi. Sasagot sana ako nang biglang tumayo ang balahibo ko nang naramdaman ko na may humaplos sa kamay ko na nakahawak sa labi ng balon. Misteri, nanigas ako sa kinatatayuan ko at pinagpawisan ako ng malamig nang biglang may bumulong ng pangalan ko sa tainga ko. Lemuel. Ang mahina na sinabi ng napakalamig na boses ng isang babae. Kinilabutan ako pero hindi ko ito pinahalata kay nanay. At sa halip, nagsimula na rin akong maglakad pabalik ng bahay. Grabe ang nerbiyos ko ng gabing yun. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na wala lang yun at malamang ay guni-guni ko lang. Dala marahil ng stress sa pagpapaayos ng bahay kaya ako nagkakaganito. Isang gabi habang naguhugas ako ng plato ay sumilip ako sa bintana. Tanaw ko ang balon at naaalala ko pa na noong bata pa ako ay naglaro ako sa gilid nito kahit sinabihan ako nila nanay at tatay na huwag lalapit dito. Hinahagisan ko ito ng bato nang biglang lumabas si tatay at hinataw ako ng kahoy sa binti. Bigla kong naalala kung gaano kasakit ang palo na yun at napapikit ako. Pagdilat ko ay parang may nakita akong babae na nakatayo sa gilid ng balon. Nakatingin siya sa akin. Dali-dali kong binasa ang mga mata ko dahil baka namalikmata lang ako. Pagdilat ko ay nasa tapat na mismo ng bintana ang babae. Nakipagtitigan ito sa akin. At nang napasigaw ako at nabitawan ko ang plato, ay bigla itong nawala. Nagtakbuhan ang mag-ina ko papunta sa akin at sinabi ko na wala lang yun. Sumunod si nanay at tinitigan ako ng makahulugan. Sinabi niya sa asawa at anak ko na imahinasyon ko lang raw yun at mabuti pa ay bumalik na lang sila sa sala at ituloy ang pinapanood nila. Bago pa man ako nila iwan, ay nakita kong sinulya pa ni nanay ang balon bago nila ako iwan sa kusina. Hindi ko mailarawan ang mukha ng babae, Misteri. Basta mahaba ang buhok at napakaputi niya. Malabo ang mukha niya. Parang may usok na bumabalot sa kanyang pagkatao. Pero hindi ko maipagkakaila na nakita ko mismo ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Nananaginip ako na para raw bang nalulunod ako sa loob ng balon. Pinipilit kong bumalik sa malumot na pader pero wala akong makapitan. Pagod na pagod ako sa paglangoy. Pilit kong inaabot ang lapag sa pag-asang makatayo at makapagpahinga man lang pero wala akong matungtungan. Itinaas ko na lang ang ulo ko sa tubig at nakita ko sa labi ng balon si tatay na nakatitig sa akin. Akma akong sisigaw sana nang bigla akong nagising ng isang napakalakas na pagsigaw. Si nanay.
Agad akong tumakbo papalabas ng kwarto at inabutan ko si nanay na pawis at nandidilat ang mga mata. Tama na! Tama na! Maawa kayo sa akin! Ang paulit-ulit na sigaw ni nanay habang umiikot ang paningin niya sa kwarto. Napatingin ito sa akin at natigilan. Ngumiti ito at tumingin sa akin. Sa gulat ko, Misteri, napaatras ako. Nakangiti siyang umiiyak habang tinatawag ang pangalan ko. Parang nababaliw si nanay. Walang kakurap-kurap ang kanyang mga mata. At dahil dito, lubos akong kinilabutan. Tumayo si nanay at mabilis na lumakad papalapit sa akin. Nakatingkayad siya at winawasiwas niya ang mga kamay niya na para bang siya ay lumalangoy. Galit na galit ang mga litid sa leeg niya at pulang-pula ang kanyang muka. Ang mas nakakatakot pa dito ay hindi mawala ang ngiti sa mukha niya kahit siya ay umiiyak sa takot. Nang mahawakan ni nanay ang braso ko, ay naramdaman ko ang higpit ng kapit niya. Takot na takot siya habang pilit na sumasampa sa akin at nagsisisigaw. Malamig ang pawis sa katawan niya at dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Ganito kami inabutan ng mag-ina ko. Pilit kaming pinaghihiwalay ni Leslie habang iyak naman ang iyak ang aking anak. Nagpatay sindi ang ilaw ng bahay ng mga oras na yon. Dahil dito, napasigaw kaming tatlo ng mag-iina ko. At nang magkailaw, ay nakabitaw na si nanay. Tahimik itong nakaluhod at maya-maya pa ay narinig na namin ang lagaslas ng tubig mula sa shower ng banyo at gripo sa kusina. Takot na takot ang anak ko na mahigpit ang yakap sa misis ko habang ako naman ay nakatayo at pinagmamasdan si nanay. Maya-maya pa, Misteri, ay sumuka siya ng napakaraming tubig. Mabaho ito at maputik. May mga namumuong lupa at mahahabang itim na buhok na lumalabas sa bibig niya. Lumuhod ako at hinimas ang likod ni nanay habang patuloy pa rin na lumalabas ang suka sa bibig niya. Maya-maya pa ay tumigil na sa wakas ang pagsuka ni nanay. Sumandal siya sa akin at narinig kong may binubulong siyang pangalan. Halata rin na pagod siya. Napansin din namin na wala na ang lagaslas ng tubig. Inihiga namin si nanay sa kama niya at nakatulog siya ng mahimbing. Nang kukuha na ako ng tubig sa gripo na nakakabit sa balon para linisin ang suka ni nanay, ay misteryosong wala ng tubig na lumalabas mula rito. Kinaumagahan ay ginising ako ni nanay. Kasama niya ang misis ko at ang anak ko at mukhang maayos na ang lagay niya. Natanghali ako ng gising, dala nang nag-ipon pa ako ng tubig na galing sa mahinang linya ng water provider ng lugar namin. May hawak noon si nanay na lumang litrato at nang mahimasmasan na ako ay pinakita niya sa akin ito. Siya si Clarita Lemuel, ang naluluhang sinabi sa akin ni nanay. Misteri, namukaan ko agad ang babae. Siya ang nagpakita sa akin habang naghuhugas ako ng plato. Sa litrato,
Magkaakbay sila ni nanay at parehong malaki ang kanilang ngiti. Kinuwento ni nanay na si Clarita ay kasambahay nila nung bagong kasal pa lang sila ni tatay. Anak raw ito ng labandera ng lola ko. Madalas itong kasama ng nanay niya kapag naglalaba. Dahil lagi silang magkalaro at magkaedad pa, ay naging matalik siyang kaibigan ng nanay ko. May ibang nobya raw si tatay nang mabuntis niya si nanay. Napilitan si tatay na panagutan si nanay dahil sa galit sa kanya ng mga magulang niya. Mga 2 buwan pa lang nakasal ang mga magulang ko nang nagpresenta ng mamasukan sa amin si Clarita para may makasama si nanay. Wala pa kasing masyadong nakatira sa lugar namin noon at isa pa ay alam din kasi ni Clarita ang madalas na panggugulpi ni tatay kay nanay tuwing lasing ito, kaya nagpresenta siyang siya na lang ang kunin. Maasikaso raw si Clarita at nakampante sa kanya si nanay dahil kahit papaano ay may kakampi na siya. Siya pa nga raw ang nakaisip na pangalanan akong Limuel. Isang gabi noon ay umuwi raw si tatay na lasing galing beer house. Pinagmumura niya si nanay. Galit na galit ito nang malaman niya na pinuntahan at kinausap ni Clarita ang dati niyang nobya na ngayon ay kabit na niya. Sinabi raw nito na buntis ang nanay ko kaya gusto nang hiwalayan ng kabit niya si tatay. Sinipa niya ang binti ni nanay at pinagsisigawan na kung hindi lang siya buntis ay hindi niya dapat pakakasalan nito. Iyak daw ng iyak noon si nanay habang pinagmumumura siya ni tatay. Nang akmang papaluin ni tatay ng bote sa ulo si nanay, ay humarang si Clarita at ito ang napuruhan. Bumagsak ito sa sahig, duguan ang noo, pero pilit itong bumangon para protektahan si nanay. Ate, pakiusap, tumakas na kayo. Isipin mo si Limuel. Ang nagmamakaawang sinabi ni Clarita habang sinasalo ang malulupit na suntok at tadyak ni tatay. Hindi makakilo si nanay dahil dinuguraw siya noon. At nang makita ni tatay na hinang-hina na si Clarita, ay sinabunutan niya ito at kinaladkad papuntang balon. Hindi makalakad si nanay noon dahil sa sakit ng binti niya. Pero naririnig niya ang mga ungol ni Clarita at ang pagmumura ni tatay. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng pagsaboy ng tubig mula sa balon na nasundan ng mahinang pagtangis ng kaibigan niyang unti-unti nang nalulunod. Sinubukan ni nanay na gumapang para puntahan sila tatay at Clarita. Pero hirap na hirap siyang kumilos. Nang makarating siya sa pintuan sa likod, ay tahimik na ang paligid at nakita niya na pabalik na ng bahay si tatay. Dito na siya hinimatay at nang magising ay nasa ospital na siya. Sa takot na baka magulpi siya ulit nito, ay sinabi na lang niya sa doktor na nahulog lang siya sa hagdan. Pag-uwi ng bahay ay binalaan ni tatay si nanay na huwag niyang sasabihin sa iba ang nangyari. Kung hindi raw, ay sisiguraduhin niyang makukunan ito dahil sa pambubugbog niya. Kinabukasan ay naglagay si tatay ng mga bato at lupa sa balon para lumubog ang bangkay ni Clarita. Pinili naman ni nanay na manahimik, dala ng takot na baka makunan siya at mabaliwala ang sakripisyo ng matalik niyang kaibigan.
Hindi pinatabunan ang balon dahil baka magsuspetsya ang mga tao sa lugar namin dahil sa biglang pagkawala ni Clarita. Sinabi na lang ni tatay na umuwi na raw ito sa probinsya. Pinagkalat rin niya na may engkanto sa balon para wala nang lumapit pa rito. Hindi raw maintindihan ni nanay kung bakit sa akin binaling ni tatay ang galit niya nung lumaki ako. Siguro raw ay dahil naaalala ni tatay ang krimen niya tuwing nakikita niya ako. Inisip ko na lang na sadyang bayolenteng tao ang ama ko at imbes na saktan niya si nanay na alam niyang may nagbabantay na kaluluwa, ay pinili niya na sa akin na lang ibaling ang galit niya. Tutal, kung hindi dahil sa nabuo ako, ay malamang na magkasama pa rin sila ng dati niyang nobya. Kinabukasan ay nireport ko sa mga pulis ang nangyari at hinukay nila ang balon. Nakita nila ang mga buto ni Clarita. Nagpadasal kami at nahinto na rin ang kababalaghan sa bahay sa wakas. Siguro ay nagulo namin ang kaluluwa ng kaibigan ni nanay na nananahimik na sana sa balon. Nilagay ang mga labi ni Clarita sa sementeryo malapit sa amin at nakaugalian na naming dalawin ito tuwing linggo. Laging humihingi ng dispensa si nanay sa kaibigan niya at lagi niya itong kinukwentuhan ng mga kaganapan sa bahay, lalo na kung gaano siya natutuwa sa kakulitan ng apo niya. Nang mahina na si nanay ay hindi na siya nakakadalaw sa sementeryo. Pero bago siya pumanaw ay narinig ko na may kinakausap ito sa tabi ng kama niya. Salamat, Clarita. Kasama ko na ulit si Lemuel. Kung hindi dahil sa iyo, ay baka wala na ang anak ko. Salamat dahil bandang huli ay naging masaya rin ako. Pumikit si nanay nang nakangiti. Nahawak-hawak ang litrato nila ng matalik niyang kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Misteri. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Masaya naman ako dahil kahit papaano ay nabigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ni Clarita. Matagal naman kaming hindi nagkasama ng nanay ay kontento na rin ako dahil kahit paano at kahit maikli ang panahon ay naging masaya ang huling mga sandali niya dito sa bahay namin. Muli, maraming salamat po at God bless sa inyong bagong channel.